Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, bibigyang pugay natin ang buhay at karera ng isa sa mga pinakatanyag na manghuhula sa industriya ng showbiz sa Pilipinas, si Madam Oring. Samahan niyo ako sa paglalakbay mula sa kanyang kabataan, pag-angat sa kasikatan, hanggang sa kanyang huling mga taon. Tunghayan natin ang kanyang mga naiambag sa sining at kultura na hinding-hindi malilimutan. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Aurea Ervelo, na mas kilala bilang Madam Oring, ay isinilang noong 11 ng Marso taong 1940 sa Sampaloc, Maynila. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at mula pa noong bata siya, nahilig na siya sa mga bagay na may kinalaman sa misteryo at panghuhula. Ang kanyang interes sa metaphysical at occultismo ay nagsimula sa murang edad at lalo pang nahasa sa paglipas ng panahon. Nagsimula ang karera ni Madam Oring noong dekada 70, nang maging kilala siya bilang isang manghuhula sa mga kilalang personalidad sa showbiz. Ang kanyang likas na kakayahan sa panghuhula at ang kanyang malakas na presensya ay nagdala sa kanya ng malaking tagumpay at kasikatan. Isa sa kanyang mga pinakatanyag na hula ay nang mahulaan niya ang pagkapanalo ni Amparo Muñoz bilang Miss Universe noong 1974. Ang kanyang pagiging tanyag bilang manghuhula ay nagbukas ng mas maraming oportunidad sa showbiz. Naging bahagi siya ng iba't ibang programa sa telebisyon at radio, kung saan siya ay nagbibigay ng mga hula at payo sa mga manunood at tagapakinig. Ang kanyang mga payo at hula ay laging inaabangan at nagdala sa kanya ng mas maraming tagahanga. Si Madam Oring ay nagkaroon ng maraming tagumpay sa kanyang karera bilang isang manghuhula at media personality. Bukod sa kanyang mga programa sa telebisyon at radio, naging tanyag din siya sa pelikula. Lumabas siya sa iba't ibang pelikula tulad ng Tartan, 1978, at Jack and Jill of the Third Kind, 1979, kung saan ipinakita niya ang kanyang natatanging personalidad. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ng showbiz at kultura ay kinilala sa pamamagitan ng iba't ibang parangal mula sa mga prestihiyosong award-giving bodies sa Pilipinas. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang propesyon at ang kanyang likas na karisma ay nagbigay sa kanya ng respeto mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. Isa sa mga pinakatanyag na kontrobersya na kanyang hinarap ay ang kanyang mga pahayag tungkol sa kanyang mga personal na relasyon at mga hula na hindi natupad. Sa kabila ng mga ito, nanatiling matatag si Madam Oring at ipinakita ang kanyang tapang at determinasyon na magpatuloy sa kanyang karera. Noong ika-30 ng Oktubre taong 2020, sa edad na 80, pumanaw si Madam Oring dahil sa natural causes. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga tagahanga. Marami ang nagbigay pugay at nagbalik-tanaw sa kanyang mga naiambag sa industriya ng showbiz at kultura. Ang pamana ni Madam Oring sa larangan ng panghuhula at showbiz ay hindi malilimutan. Ang kanyang mga hula, payo, at mga pagganap sa telebisyon at pelikula ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga manghuhula at media personalities. At dyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Madam Oring. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod naming video. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.